Si, si Yahweh ay naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at puspos ng kakasan. Matatag na itinayo ang sandigan ng daigdig. Kahit ano ang gawin pa'y hindi ito mayayanig. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una, bago pa ang kasaysayan, ika'y likas na naroon na. Tumataas nga, O Yahweh, ang tubig ng mga ilog. Lumalakas ang lagaslas habang maingay na mga alon katulad ay pagkalabog, parang tubig na marami ang buhos ay parang kulog. Malakas pa kaysa alon ng dagat na mayroong unos. Higit pa sa mga ito, si Yahweh na dakilang Diyos, walang hanggan o Yahweh ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Matatag ba ang templo ng Diyos? Amen! Amen! Wala, sabi niya, ang the gates of hell shall not prevail against it. No? Ang, bayan, ang pintuan ng impyerno ay hindi makakapag sa sambahan ng Diyos, sa templo ng Diyos. Amen? Hallelujah! Ready na po tayo. Tayo po ay hindi lang makisamba sa awiting po pa at lamang sanlibong buhay, hindi pagkakain sa'yo'y ibibigay. Gayon man sa'kin, naging isang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Mayroon lamang sanlibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon naman sa'kin, naging isang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi
mahal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Ano, ang puso ko ay sa'yo namahal sa habang panahon. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong kalakip ng awit. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Purihin ang Diyos. Magandang umaga po sa atin, mga kapatid sa Zoom. Maraming salamat sa oras nito. Samahan po niyo ako sa panalangin. Purihin ka, Ama. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Ama namin Diyos ng kalangitan. Ganon din sa amin mga kapatid, Panginoon. Nagpasalamat kami sa inyo, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang sentro ng aming buhay, na ang salita mo, Panginoon, nagbigay kalakasan, pagpagaling sa mga nanghihina, Ama. Maraming salamat din, Panginoon, na palagi kang nakatuon sa mga salamat din sa mga pagpapala, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ay pasalamatan, walang iba hanggang, Panginoon. Thank you. Maraming salamat na ang salita mo, Panginoon, na bigay namin na amin na ituon sa aming mga puso, ito namin na unawaan, amin na saliksik, amin na ipamuhay sa lahat ng bakit, Panginoon. Ikaw ang kasama namin sa oras-oras. Panginoon, panalangin namin, mga kapatid namin, lalo na sa mula mo kami may tulong, Panginoon. Yung Panginoon namin. Lalo dito sa mga tatay, Panginoon, sa mga nag-aaral na, Panginoon. Dami ito, dami nagreklamo sa iyo. Ang sagot doon, tumawag lang sila sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Sa oras nito, bigyan mo kami kalakasan na ikaw ang kasama namin sa oras nito hanggang maraming din salamat, Panginoon, ng nagbigay ng kalakasan sa amin bawat isa, Panginoon. Ngayon, Ama, yan bawat ito sa oras nito sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Basahin muna natin ang Kolosas. Pagkatapos po tuloy tayo sa pasasalamat at pagpuri sa kanyang mga dakilang gawa. Colossus 1 po.
Ver- Yan na po tayo. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos at mula rin sa kapatid nating si Timoteo, para sa mga taga-Kolosas na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Kristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama. Tuloy lang po natin. Gandang tapusin to ng konti. Tuwing ipapanalangin namin kayo, lagi kami nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Nabalitaan namin ang inyong pananalig kay Kristo Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang ng Diyos. Dahil sa pag-asang makakamtan ninyo na inihanda para sa inyo doon sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa pag-asang ito nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na dumating sa inyo. Ito'y lumalaganap at nagdadala ng pagpapala sa buong daigdig, tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig at maunawaan ninyo ang katotohanan mula sa kagandahang loob ng Diyos. Natutunan ninyo ito kay Epapras, ang aming kamanggagawa, isang tapat na lingkod ni Kristo at kinitawan ninyo. Sa kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig na ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming dinadalangin sa Diyos na sana ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa magitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Dinadalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya. Yan. Saan ka po nakakita na nagtitiis na masaya? At may pagtitiyaga ang lahat ng bagay. Lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak na nagpalaya at nagdulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Praise the name of the Lord. Praise His holy word. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Inyo pong assignment. Na bawat week, binabasa nyo ang ating weekly meditation at pagkatapos ay yun po ang ibabasahin nyo buong linggo. No? Sandali lang po ito. Mas lalo na to 4 chapters lang po ito. At pagkatapos ay ibasahin nyo naman yung susunod sa Colosas. Ano yung susunod na aklat sa Colosas? Wala na. Oh, naghanap na si Nonoy. Ano susunod sa Colosas? First and second? Thessalonians. Tapos, first and second, Timothy. Ganon. Yan, di ba? Mauna yung Thessalonica sa Timoteo. Amen? So, ngayon po ay tayo ay dumako sa sharing. Any meditation or devotion share? Meron po magpasalamat sa dakilang gawa ng Diyos sa buhay. Si Nonoy dapat may pagpasalamat to, di ba? Oo. Kaya unahan na niya. Siya ang opener. Kumbaga kay Pedro, siya ang tagabukas ng iglesia. Dahil nasa kanya ang susi. Ano? Salamat po, Panginoon. Hallelujah. May binasa, inano ko lang yung gawa, no?
pagkakulong ni Pablo sa Samaria o kaya sa Roma yun, nung iniimbestigahan siya ni Felix. Palagi na niya pinatatawag, lihim, nakalagay doon lihim. Palagi pinapatawag ni si Pablo. Nagantay siya kung siya isuhulan ng ganon. Siguro pag binigyan siguro ni Pablo ng suhol yun, absoluto na siguro, sa akin lang naman ito eh. Absoluto siguro siya. Kaya nakuha ko ito na kahirap talaga. Simula pa noon hanggang ngayon, ganon pa rin ang takbo ng mga patakaran, ano. Minsan, pag nag-renew nga ako sa aking tricycle sa munisipyo, talagang ganun talaga ang ilang taktika. Kasi nalalaman nila kung magbibigay ka o hindi. Imbis na una ka na ibabalik sa huli. Kung pag nalaman nila ikaw ang nagbibigay, pinakauna ka sa lahat. Kasi mula noon hanggang ngayon, ganun pa rin talagang patakaran. Pasalamat ako sa Lord na patalangin ko na lang na sana Lord, may gagawin ka para sa kanila, Panginoon, na mabago namang kanilang mga intensyon, ang kanilang mga gawa na maging kalugod-lugod sa iyong paningin, Panginoon. Purihin ang Diyos. Pangalawa po, pasalamat ako, busy-busy ako palagi, Panginoon, ngayon dahil dalawang tinitingnan ko doon sa kay Timothy, pati dito, kanino madaling araw, nangatid ako doon ng kinakalabas na, nanganak na kasi yung manugang ko. Hatid ako, hatid ako ng pandesal. Mm. Pa- Hatid ako ng dahon ng bayabas. Tapos madaling araw, naghatid na naman ako doon. Kuha ako ng dahon bayabas. Sabi na ni Nini, dumating kagabi, binigyan ako ng sabi, ano ka ng dahon bayabas para ipaligo ng nanay. Kaya kung kailan tuloy na mamaga yung mga pako, na dami kong karamdaman, sabi ko, ito siguro testing din sa akin ng Lord, na dumating man ang mga pagsubok sa buhay mo, lakasan mo lang ang loob mo, huwag ka manghina. Ito ang ano ko ngayon na sana ang Diyos ay kasama natin sa habang panahon. Habang tayo ay nililiglig, habang ito binibigyan ng mga hakbangin, mga hams, mga problema sa buhay, wag lang tayo magwawalang pag-asa dahil ang Diyos andyan sa atin kalagitnaan. Ama, maraming salamat po. Thank you, Lord. Maraming salamat. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan, pasalamat Nonoy. Meron na siyang isang apong lalaki. Ang unang-una niyang apo ay lalaki. Ang unang-una niyang anak, lalaki. O, di ba? Galing naman, Nonoy. Meron na naman tumaga na. Praise the name of the Lord. Nanganak na rin yung kanyang manugang na laging nananakit. Lagi nananakit yung tiyan. Pabalik-balik sa, ano, sa ospital. Pero praise the Lord. Normal ba? Nag-normal? Normal lang panganak? Wow, yan. Lumabas agad. Praise ang Diyos. Oh, pero ang tagal nag-labor. No, tagal-tagal ding nag-labor. Praise the Lord. So, so meron pa po ba? Purihin ng Diyos. Yan. Galing naman ng Panginoon. Ako meron lang akong i-share yung aking devotion share nung habang binabasa tong Colossians, dumating sa akin yung word na yung teka, nasa amplified version ako eh. Sabi dito yung gospel sa verse 5 and 6. Sabi niya yung gospel daw ay patuloy na namumunga o at yung mayabong at namumunga o lumalawak, no? Sa amplified version, constantly the gospel is constantly bearing fruit and spreading, no? Spreading, lumalaganap. Patuloy na namumunga, 'di ba? Kaya ito nung umano to naisip ko isa to sa dapat nating ipag-pray sa church natin, no? The gospel must be continuously spreading, bearing fruit and
increasing or spreading. Sa Tagalog po, pagka sinabi natin dito sa Tagalog na NASB, sorry, NASB pala. English nga pala yung NASB. Sana ba yung lagi kong, ayan. Ay, dapat daw po ang iba. Nagpapasalamat si Pablo dito eh. Bakit? Kasi nakita niya yung panpaglaganap, no? Sabi dito sa 6. At ang magandang balitang ito ay lumalaganap at lumalago sa buong mundo. Katulad ng nangyari sa inyo noong una ninyong narinig at maunawaan ang katotohanan tungkol sa biyaya ng Diyos. This is something to pray about, no? Kasi lalo na sa panahon ngayon. Ang mga kabataan ngayon, hindi hindi talaga sila religious. Although, ay yung siguro yung sumunod na generation sa atin. Pero may mga kasi ang kabataan, pagdating talaga ng mga ano yan, mainit yan sa Panginoon. Pero pagdating ng medyo, mga siguro mga 18, 19, 20, 21, medyo lumalamig na. No? Unless not siya ay talagang doon pa lang siya hinipon ng Panginoon. Kasi ako, 21 ako nung time na tinatch ako ng Lord. No? And from then on, umibig na ako sa Kanya. Na in love na ako sa Panginoon. Yung iba, yung aking kapusina nga, sabi niya, yun daw yaya ng kanyang baby ay, sabi niya, anong tawag doon ate? Sabi niya, pagkagising pa sa umaga, ano na yun, nagdadasal na, kaya di ba yung term nila, nagdadasal na yun. Tapos meron siya mga libreta na binabasa, nagdadasal, nagro-rosaryo, nag-ano. Tapos, yung pala, doon daw sa kanila, taga Marinduque kasi sila, yun, kinuha niya yun sa Marinduque, sa province nila. Ay, yun doon daw ay araw-araw daw yun, every morning. Pumunta sa simbahan, nagdadasal, ano. Oo. Kaya sabi daw sa kanya nung matanda, hindi naman matanda, siguro mga kasing idara natin. Sabi niya, di ba tayo magsisimba? Yan. Tapos naisip niya, kaya sabi niya, ngayon, Ate Beth, nagsisimba na ako. Yeah. Kasi siguro yung mother niya, hindi rin naman pala simba. Although yung mother niya, teacher, teacher yung mother niya. So, hindi pala simba. Tapos, sabi niya, anong tawag doon? Sabi ko, religious. Ay, oo nga, religious. Napaka-religious. Sabi niya, pray daw ng pray. Buti nga yun. Tapos daw, ang pampatulog daw niya, ang pangalan ng anak Miori. Miori. Parang parang, kasi sa Japan nagtatrabaho yung asawa. Sabi niya, si Miori, ang tulay, kinakantahan niya, Cordero ng Diyos. Yung mga kanta sa simbahan yung kanyang pampatulog. Natutuwa naman ako na kinikwento niya, na-obserbahan niya. Sabi ko, di mabuti, praise the Lord. At least, maka-Diyos yung nag-aalaga sa baby mo. Hindi ka nagwo-worry. So, yun, mayat maya kasi yun, binibideo call din niya yun, para doon sa baby niya. Hallelujah. So, makita natin sa isang tao, dumarating talaga yung may katok ang Panginoon. No? It's up to you na lang kung bigyan mo siya talaga ng pansin. Kasi tayo ganun eh. Nung kumatok ang Panginoon sa buhay natin, talaga meron tayong ting, na-open yung, at saka nagtuloy-tuloy tayo. No? Nagtuloy-tuloy sa pagsik kay Lord hanggang sa tuluyan tayong mamulat sa katotohanan. Ito nga sinasabi ni Pablo. Kaya ang kailangan natin may prayer. No? Prayer. Dito sabi niya, wala kaming tigil na panalangin sa iyo. Mula doon sa umpisa, binabanggit niya yung prayer. Kung i-underline niyo yung salita na may word na pray, praying and prayed, no? Ay yung root word na pray, makikita niyo diyan kung ilang beses kaya sa Colossians binanggit ang panalangin. Yan. So nakita natin yun, napakahalaga ito, no? Kasi connection to kay Jesus. Okay, meron pa ba tayong magpapasalamat pa? Si Bena. Bena, gising na.
Meditation. May pa po ba? Teka lang ba? Mindfulness got a specific type in mind? Ay, madilim. Madilim. Ang langit. What's on your mind tonight? That's great to hear. What's been lifting your spirits lately? Yan, praise the Lord. Hallelujah. Yan ang ating um, main topic, ano? At malapit na tayo halos. Pangilan yung Bible na, ang pangilan ng book ng Galatian. Colossians pala. Pangilan? Pang 13? Pang 14. So, ang katulad ng nasabi ko nung una, ang Colossians po ay isa sa apat na sulat ni Pablo mula doon sa kanyang pagkakakulong, yung unang pagkakakulong niya sa Rome. At ang Colossians po ay hindi siya yung church sa Colossians, hindi siya in-establish ni Paul, si Epaphras ang nag-establish niyan, no? Nakita niyo naman doon sa binasa natin. At si Pablo ay sumulat lang, no, kasi dinalaw siya ni Epaphras at dinulog niya ang problema doon sa church sa Colossus. At sabi, meron daw tong dalawang problema. Ang problema po noon ay doctrinal. Kita mo naman, mga doktrina na yung pinag-uusapan nila. Merong mga sinisingit na mga katuruan na kakaiba sa turo ng Ebanghelyo at ni Jesus, no? Kaya sabi nagsumbong si Epaphras kay Pablo, paano ba ang gagawin ko? Ang dami mga katuruan doon, pinaghahalo-halo. Oo. Ang sabi dito sa English yung ascetic legalism. Kasi gusto nila talaga yung ang pagsunod dun sa kautosan ay talagang to the letter, no? Kasi nga pinaghahalo na nila yung religious belief nila yung religion nila na hinahalo nila sa tawag dito sa kautosan ni Moises, no? Sa law. Sabi niya, hindi, dapat magpatuloy kayo. Dapat mag-ayuno kayo. Dapat ganyan. Mga kautosan nila noon, gusto niya i-adapt sa Kristyanismo, which is hindi pwede kasi pinalaya na tayo ni Kristo. No? Kaya makikita niyo diyan sa libro ng Colossus, bakit kayo, sabi niya, ba't kayo nagpapasako pa sa mga ganyang kautusan? Huwag kakain nito, huwag ganyan, mag-celebrate ng ganyan sa mga araw na ganito, mag-araw na ganyan, may mga pinaghahalo nila yung Judaism, no? Yung relihiyon ng mga Hudyo, o yun yung tinatawag na Judaism o yung pagsunod sa kautusan ni Moses, doon sa ebanghelyo na bago na, no? Mapagpalayang ebanghelyo. Yung mapagpalayang ebanghelyo, basic lang dyan, pananampalataya kay Kristo. At si Kristo lang. No?
Hindi yung paggawa ng kung ano-ano. No, si Kristo lang. At pananampalataya, pagpapasakop, pagsunod kay Kristo. Kaya yan dinadalangin niya. At yung pangalawang doktrina ay yung tinatawag na yung mysticism. Hindi ko alam kung ano-ano yung mga mystic na yan. Katulad ng Pilipino, di ba? Madaming mga, oh, ito ang anuhin mo, maswerte yan. Yung mga ganon, ano? Yung mga, sabi sa akin nung naggagawa ng kotse ko, sabi niya, paayos mo yung mga gasgas, paalis mo. Sabi ko, bakit po? Kasi pag daw madaming gasgas, anuhin daw po yan, lapitin ng disgrasya. Banggain. Ganun po ba? Sabi niya, tapos biglang tumingin siya sa akin, sabi niya, kayo po, kung naniniwala kayo, sasabihin niya, di ba, wala namang masama, di ba? Wala daw masamang maniwala sa mga pamahiin. Anyway, nasa Panginoon ang pag-iingat sa atin, di ba? Mm. Ang Panginoon ang nag-iingat sa atin. So, yun ang in-address niya dito sa Colossians. Ngayon, siyempre, ang atin naman, hindi naman natin yun i-detalye dahil ang mahalaga ay pinag-uusapan natin dito, sino ba si Kristo na pinapakilala dito sa Colosas. Si Kristo dito, kung si Kristo ay body of the church, doon sa mga sinundan nito na mga sa Thessalonica, sa Ephesians, no? Si Jesus yung body ay yung church, no? Yung body of Christ ay yung church. Ngayon naman dito, sino yung head ng church? Yan. Sino yung head ng body? That is Jesus. Yan. So nandun yung tinatawag na supremacy or preeminence and sufficiency of Christ. Nandun yung pinakamataas. Sino pinakamataas? Sino yung ulo? Yun. Yun si Kristo. Yung preeminence and supremacy at yung sufficiency niya. No? Siya bilang Lord. Hindi lang siya bilang ulo, kundi bilang Lord. O hindi lang siya bilang head, bilang Lord. No? At dahil Lord, siya ay yung sufficient siya enough for all of us. Yan. Sa lahat ng ating mga pangangailangan. So, dyan po, pakikita natin ay sabi dito, anong kino-combat niya? Ano yung nilalabanan ni Pablo? Paano nilabanan ni Pablo yung mga maling katuruan sa magitan daw ng pagtaas niya kay Kristo at sa kanyang persona. Exalts Jesus, Christ in His person and work. Tapos, and the believer's union with Him. No? So, yung una, pagtaas niya kay Kristo at pangalawa, yung gawa ni Kristo o yung mga ginawa ni Kristo at ang pangatlo ay yung ating union, yung ating pagiging isa, yung ating pagsanib sa katawan ni Kristo, yung ating pagkaroon ng connection, ng union. No? Di ba sabi sa 1 Corinthians 12, 14 or 13, the Holy Spirit baptized us into the body of Christ. Di ba? Tayo ay inugpong ng banal na Espiritu sa katawan ni Kristo. Kaya nga kung saan tayo ay bahagi. Bawat isa sa atin ay bahagi at may bahagi. Di ba? Tayo ay bahagi at may bahagi na dapat na ginagampanan sa katawan ni Kristo. Praise the Lord. So, andyan po, yan ang ginawa ni Pablo. So, isa-isahin lang natin yung parang pinaka-outline niya at saka kung sino si Kristo, no? Sa first chapter, no? Jesus is, sa verse 15 to 17. Sabi dito, first, sa Colossians 1, 15 to 17. Anong sabi? Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikitang Diyos. Invisible God. Larawan ng di nakikitang Diyos. He is the very representation and exact image of the invisible God. Kaya nga kung gusto natin maintindihan ang Diyos, punta tayo kay Jesus. Tignan natin si Jesus. Paano namuhay si Jesus?
Ano pinakita ni Jesus nung siya ay nabubuhay pa, nung siya ay nasa mundo pa, no? Ang makikita natin, yung una, yung gentleness ni Jesus, di ba? Sabi niya, he humbled himself and obeyed God even, sabi niya, even to the point of death on the cross. Nagpasakop pa siya sa Diyos, no? Kahit hanggang doon sa dulo ng kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ganyan ang larawan ni Jesus. Kaya pagka tinignan mo, ang ano pala, no? Sabi niya, ang humble pala ng God, no? Kasi yun ang larawan din ni Jesus, eh. So you will know God if you know Jesus. Pag hindi mo talaga makikilala, hindi mo maririnig sa budhi mo ang Diyos. Hindi mo makikaunawaan sa isip mo, sa kaluluwa mo, kung sino at ano ang Diyos. Kung hindi ka tanggap mo na kay Jesus, makakilala kay Jesus. Hanggat hindi ka makakilala kay Jesus, hindi ka makakilala sa Diyos Ama. No? Siya po talaga yung eksaktong larawan ng di nakikita ng Diyos. At siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Now, being the head, He has authority over all creation. Sabi dito ng mga iba, di ba created din lang si Lord? Bakit nyo gagamitin, si Jesus, bakit nyo gagawin siya ay Lord at gagawin nyo siyang God? Sabi niya, He is the first of all creation. Hindi ibig sabihin siya ay isa ring nilikha. Hindi po. Kasi sa mga susunod na verses, sabi niya dito, sapagkat sa magitan niya at para sa kanya, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa o mundo. Ang nakikita pati rin ang di nakikita. Katulad ng mga espiritong naghahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. So minsan, pagkakunin mo yung context, sasabihin mo, si Jesus is the firstborn of creation. Sasabihin mo, di ba, panganay siya sa mga nilikha. Hindi ibig sabihin nilikha din siya. Hindi po. Ang ibig sabihin po noon, siya po ay nasa ibabaw ng mga sangnilikha. Kaya nga sabi dito, sa pamamagitan niya at para sa kanya, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa mundo. Makita natin kung ano yung partnership niya sa God the Father in creation. Diba? Through Him. Everything was created through Him, sa magitan niya. Siya yung naging agent. Kasama siya sa creation, sa pag-create. Kasama siya sa pag-create ng lahat ng bagay, sa paggawa ng lahat ng bagay. Hallelujah. Kaya tama lang, di ba? Napurihin natin ang Panginoong Jesus. Tama lang na sundan natin ang Panginoong Jesus. Tama lang na sambahin natin ang Panginoong Jesus. At tama lang na um, uh, ipamuhay natin kung ano yung pinamuhay niya. Tama lang yun. Siya yung firstborn eh. Siya yung panganay. Siya yung authority. Siya yung nakakala patungo sa langit eh. Di ba? Alam niyo ba ibig sabihin ng authority? Ibig sabihin, alam na alam mo kasi na-experience mo. Kaya siyang authority diyan. Sabi niya dito sa Colossians, siya yung nakaupo, nakaluklok sa kanan ng Diyos. Diyan, di ba makita natin yan sa Colossians 3? Sabi dito, binuhay kayong muli nakasama ni Kristo, kaya sikapin ninyong makamtan ng mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. He will lead the way to heaven. Sabi niya, Lord, paano ba ako makarating sa Ama? Yeah. Walang sino man makakaparoon sa Ama, kundi sa magitan ko. Simple. Simple lang pala eh. Simple. Sabi sa akin ng kapisina ko, yun yung word na meaning ng authority. Sabi ko, ganito gawin mo para magkaanak ka. Binibiro kasi medyo matagal-tagal na rin siyang kasal eh. Tapos sabi ko, nililay hands ko, tapos pinagpipray ko, ano yun eh, legal officer yun eh. Sabi niya, Ate Beth, sabi niya, wala kang authority, tawa ng tuloy. Siyempre kasi hindi naman ako nanganak, di ba? So ibig sabihin, wala akong authority, hindi ko alam yun. Yung mga bagay na hindi mo alam.
Huwag kang magsalita doon. Kaya natawa ng lahat. Sabi niya, Ate Beth, wala kang authority. Hindi. Sabi ko, meron akong power. Yun nga lang, mapag-pray kita. Hindi authority. Iba, magkaiba din no? Praise the Lord. It's Jesus has the power and has the authority. Because He is the head. Ang head daw, ano yung head? Ang head daw, siya yung, siyempre, siya yung susundan mo kasi siya yung head Di ba? Ah. Kung ano yung nangyayari sa body, dikta yun ng head. Pagka meron kayang dikta ang head na ayaw sundin ng kamay, mahirap yun, di ba? Sabi ng ulo, o maggawa ka na, madami kang gagawin. Sabi naman nung kamay, tinatamad ako. Tinatamad ako. Oo. Nangyayari yun, di ba? Oo. Hindi sinusunod ng body yung head. Maganda yung example mo. Pag sinabi mo, huwag kang titingin doon. Sabi, hindi naman. Di ba yung tao may curious sa ano yan nakalagay dyan, do not enter. Pero gusto lalo pumasok. Do not open. Lalong gustong buksan. Ano kaya nasa loob? Parang merong curiosity siya. Sabi niya, pero mga bawal pumasok. May asong nangangain. Okay. Anyway, Jesus, si Jesus yan. Yung supremacy ni Jesus, sabi niya, walang daan, walang tamang katuruan, walang tamang papunta sa langit, kundi si Jesus, yan ang tama. Si Jesus ang answer. So, He is the image of the invisible God. 2, He's the creator or the agent of creation, no, being the firstborn, authority over all creation. And 3, He's the head of the body. He directs and controls the body. And sa verse 20 to 23, ano pa? Si Jesus pa. Ano nakalagay dyan? 20 to 23. Pakibasa. Basahin nyo ang Biblia nyo. Kung yan nagsasalita, araw-araw yan magsasalita. Sabihin, basahin mo ko, basahin mo ko. Sabi niya, ang sabi? Sa verse 20 ng chapter 1, tama? Tama ba chapter 1? Chapter 1 pa lang yun Oo, chapter 1. Sabi dito, at sa pamamagitan ni Kristo, ipagkakasundo sa Kanya ang lahat ng nilikha sa langit at sa mundo. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng dugo ni Kristo sa krus. Jesus is our peace. Yung mga magkakaaway, pwede magbate kay Jesus. Yung mga taong hiwalay sa Diyos, pwede makipag-isa sa Diyos sa magitan ni Jesus. At sa magitan ng dugo niya. Kasi merong atonement. Merong bayad. Merong pinanghugas, pinambayad sa utang mo. Yun yung dugo ni Kristo. Kaya ikaw ay naging kaisa ng Diyos. He is our peace. At the same time, He is our peace with humanity also. Ang tao po, nahirap makipagkasundo kapag walang Kristo Yun nga pong may Kristo, hirap pang magpatawad. Yung pa kayang walang Kristo. Ha? Yung pong na kay Kristo, di ba? Hirap na magpatawad sa nagkasala sa Kanya. Yung pa kayang walang Kristo. Di ba? Pero kay Kristo, walang imposible. Walang imposible. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoong makapangyarihan. Diba? Walang mahirap sa'yo. Walang imposible. Kaya, walang imposible, diba? Walang imposible, no? Diba? Kasi He is our peace. Sa puso mo. At pangalawa, hindi lang ikaw meron pakikipagkasundo sa Diyos at meron pakikipagkasundo sa kapwa,
meron ka din kapayapaan sa kalooban mo, sa sarili mo, sa buhay mo, sa isip mo. Bakit? Kasi may kasama ka sa buhay. Meron kang Kristo. Merong umaabot sa'yo. Pag nalulungkot ka, may umaakap sa'yo. Pag meron ka pangailangan, may magpo-provide para sa'yo. Kung wala kang mabalingan, meron kang mababalingan sa Kanya. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi nga lang physical, ano? Pero nasa pananampalataya mo yan eh. Nasa pananampalataya mo yan. He is our peace, no? With God, with fellow men, and within yourself, there is peace. I've got peace like a river. I've got peace like a river. Tama ba yung peace like a river? I've got peace like a river in my soul. Hallelujah. I've got love like a fountain. Di ba gano'n yan? I've got love like a fountain. Ay, hindi pala love like an ocean. Mali. I've got love like an ocean. Kasi sabi niya, malawak pa sa daw sa dagat ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Malawak. O sabihin natin, kasing lawak. Ano ba ibig sabihin nun? Idioms yun eh. Ang ibig sabihin nun, hindi mo masukat yun. Hindi mo masusukat ang lawak ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At saka, mataas. Kasing taas ng langit sa lupa. Ibig sabihin, unmeasurable. Yan yung ibig sabihin ng, literal na ibig sabihin ng ganong klaseng pag-ibig. At maganda rin yung kasunod na verse nun. Sabi niya, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganun nga inilayo ang ating kasalanan sa atin. Grabe, nagmi-meet ba yon? Yung silangan at kanluran, nagmi-meet? Pag-iikot nun, nandun yung sa kabila, yung isa. Pag-iikot na naman, nandun na naman yung sa kabila sa isa. Grabe yung ano nun, di ba, yung metaphor. Sabi niya, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganun ko nilayo ang kasalanan mo sa iyo. Ibig sabihin, hindi ka na babalikan nun. Ikaw na lang siguro bumabalik. Hindi ka na babalikan nun, kaya lang minsan naalala mo pa siya, di ba? Nami-miss mo ba? Ganon yung kasalanan sa buhay natin. God is so good. No? Kaya walang magawa na sa atin ng ating kalaban. Oo, nagkakasala tayo ako. Pero salamat sa dugo ni Kristo. May bahid tayo ng dugo ni Kristo. Nahugasan niya ang ating mga espiritu at kaluluwa at ang ating mga budhi. Bagamat yung ating katawan, medyo narurumihan pa. Kasi yung katawan, narurumihan naman talaga yung katawan, kaya kailangan pinapaliguan yan. Kasi nasa labas eh. Yung nasa loob, di na. Pero yung katawan, dumihan. Yung budhi, linis na yan sa dugo ni Kristo. Yan ang masarap sa Panginoon, di ba? Habang papauwi kami, meron tumugtog doon sa radyo ng aming service. So, hindi kita malilimutan. Di nagtawa na sila. Ano ba yan? Eh, traffic pa. Ano ba yan tugtog natin, Kuya Odek? Sabi ng kapisina ko. Tapos may convoy pa para pa tayo naka-convoy kasi traffic. Para may sinusundan na patay. Sabi niya, di kita alam niyo ba, sabi ko, alam niyo ba kung saan galing yung lyrics na yan? Sabi ko, lyrics yan, nasalita mo mismo ng Diyos sa pag-ibig niya sa Israel. Sabi niya gano'n. Sabi ko sa kanila, kasi ganito yan. Eh, tama-tama, di ba, bagong anak ngayon. Ano nga yun, nagpapump yun eh. Kahit saan yung pupunta, meron yun na paraphernalia na papampin. Pagka nagdinigas na, papampin niya. Tapos lalagay niya yun sa box na merong ice box na may mga ano. Tapos pag uwi niya, pinapadede niya yung sa anak niya. Ang galing naman. Ilang buwan na ba yun? Parang 6 months? O 8 months? 8 months na pala. Ay, kung galing naman ni nanay. Very good naman si mother. Yun yung nagsabi ko sa inyo na merong yaya na religious. Kaya sabi ko sa niya, alam mo ba kung saan galing ang lyrics na yan na hindi kita malilimutan? Salita, di tahimik lahat. Salita yan ng Diyos. Tungkol yan sa pag-ibig niya sa Israel. At ganoon din sa atin, sabi ko.
At ang simula niyan, ganito. Tama-tama kasi naalala ko yun kasi nagpapadede siya. Ang simula niyan, sabi ng Diyos, sabi niya, malilimutan ba ng ina ang pinapadede niyang anak? Siyempre kung sasagutin mo, hindi, never. Una, anak niya yun. Endeared pa sa kanya, pinadede niya, pinalaki niya. Sa dibdib niya, sa magitan ng dibdib niya. Malilimutan ba ng ina ang kanyang pinasusong anak? Sabi niya. Sabi niya, makakalimot din yun. Pero ako, hindi kita malilimutan. Yan yun, di ba? Eh kaso kasi yung kanta, hindi kita, doon nagsisimula eh. Pero merong lyrics din doon, malilimutan ba? Di ba? May lyrics din yun eh, ng ina, ang kanyang pinasusong anak, sabi niya. Tapos biglang, hindi kita, sabi daw ako, hindi kita malilimutan. Nakaukit ka sa aking palad. Grabe, di ba? Grabe yung love sa atin ng Lord. Doon ka talaga mapapaiyak pag iniisip mo yung mga comparison ng love niya sa iyo, sa akin, sa ating lahat. At higit sa lahat, syempre, si Jesus, pag tinignan mo, ganun ka kamahal ng Diyos. Pinagpalit niya si Jesus para sa iyo. Pero, nabawi naman niya, di ba? Katulad yan kay Abraham eh. Iaalay na, pero nabawi din niya. Patay na yun kung basically eh. Patay na dapat yun eh. Pero hindi naman nabawi din niya. Sabi niya, oops, alam ko na mahal mo ako. Binalik niya yung anak. Iaalay na niya sana eh. No? So yun yung picture. Pero siya totoong inalay niya. Pero na-regain niya. Nabawi niya. Kasi Diyos siya eh. He can do everything. He can do anything. May paraan siya. Nagkakaroon siya ng paraan. No? Yun ang goodness ng Lord. Meron siyang way always. God will make a way where there seems to be no way. Paano nangyari yun? Kung iisipin mo, grabe, paano nangyari yun? Sa buhay niyo, meron ba kayong himala na naranasan na gano'n na masasabi niyo, hindi na mangyayari yun, pero nangyari? Hamon to sa ating lahat. If you want to see a miracle, Lord, I want to see a miracle in this life. Pag sinabi mo ito, sasabihin mo siguro parang imposibleng mangyari. Pero pwedeng mangyari sa Diyos. Sapagkat sa Diyos, walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Siya ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa Diyos. Diba? Praise the Lord. Yan, awitin mo lang yan. Balagay ko, maya-maya lang, baka biglang kumilos ang Panginoon na maghihimala sa'yo. O magugulat ka. Kaya pag sa umaga, yan, katulad kanina, abang minimeditate ko tong Colossians, biglang natsyani ko to yung, sabi ko, Lord, magandang prayer to No? Bearing fruit and increasing. And let our church, our local church, let our life, our Christian life, let everyone, let your children, let your people be bearing fruit and increasing constantly. Meron po bang puno na hindi nawawala ng bunga? O lahat talaga seasonal? Lahat seasonal? Sa Bible po, dalawa ang season na binabanggit. Merong season na pagtatanim at may season na pag-aani. Dalawa lang po. May seed time and harvest. Nagsisimula po yung harvest sa Pentecost. It is yung celebration of harvest, yung Pentecost. Yung Pentecost Day. Sa kanilang pista, sa pista nila. At ngayon, hindi ko pala dala dito yung aking Bible na isa. Nasa TLV yun eh. Sa TLV, yung Bible na TLV, yun ay Bible ng mga Hebreo, ng mga Hudyo. Kaya doon ako tumitingin para i-compare ko yung kasi 'di ba, in comparison sa Jew, sa luma, nandun yung meaning sa bago na tipan, yung lumang tipan, bagong tipan.
Nasa kanila kasi yung lumang tipan eh. Sila yung mas nakakaalam nun eh. At alam mo, madaming, at yun ay Bible ng Christian Jew. Kaya ang sarap din makiaral doon sa TLV version ng Bible na yan. Tree of Life ata ng version ng Bible. Ang sarap makiaral kasi alam nila yung kultura nila eh. Tapos mas maisasalin nila kung ano yung gusto ng Diyos compared dun sa culture nila. Mas maiintindihan mo. At sasabihin, o paano mo i-celebrate yung pista na to? Yan, ganyan. Sineselebrate na rin nila ng modern, hindi lang yung katulad nung dati. Modern na rin. Minsan siguro nahaluan din nila na paano i-celebrate ng nung dati. Katulad nung, di ba yung sabi ko sa inyo na tinuro ko sa inyo yung Feast of Trumpet? Yung Feast of Trumpet na yan, sila nakakaalam na rin yan. Na yan, pag tumunog yan na yung rapture. Naniniwala sila dyan. Yung Feast of Trumpet tatapat sa rapture. Kasi, baligtad pala, yung rapture tatapat sa Feast of Trumpet. Kasi yung pagdating ng Holy Spirit, tumapat sa Pentecost nila. Di ba? Parallel po yan eh. Nakaparallel. Ito yung old, ito yung new. Kaya alam natin yan. Oo. Sunod-sunod na yan. Kasi dumating na yung Holy Spirit. Naantay na lang natin yung pagdating ng physical pagbabalik ni Jesus. At mangyayari yan sa Feast of Trumpet. Isa sa mga Feast of Trumpet. At magiging last Feast of Trumpet. Kasi, ewan ko lang kung maging last. Kasi nandito na si Jesus. E di, baka lalo natin sineselebrate yung Feast of Trumpet na yan. At gusto kong makaihip ng ano na yan, shofar. Alam mo, hirap ihipin, di ba, Ben? Hindi mo mapatunog. Meron sistema. Oo, kailangan malakas talaga yung blow ng hangin bago mo mapatunog yung shofar. Kasi ano siya eh, yung ano tawag doon? Yung Sungay ng ano? Sungay ng hayop, ng ganun. Kaya hirap. At tapos, papaganon pa naman. Oo, minsan papaganon ng tsura. Minsan papaganon lang. Oo, siyempre, maliit tapos palaki. Kasi nandito yun yung malaki, di ba? Tapos paliit. Bubutasan nila yung dulo nun. Tapos, hipin yun. Kawawa naman pala yung pinuputulan ng ano, no? Sungay. Kinakatay na. Pag kinatay, puputulan ng sungay. Tapos yun yung gagawing shofar, kung tawagin. Trumpet. Mahaba, ano? At saka malakas yung blow, no? Kaya makita ko, excited ako. Biro mo, yung panahon ng Pentecost, yung bumaba ng Holy Spirit. Yung pista naman ng shofar, Feast of Trumpet, diyan bababa si Jesus. Yan yung rapture natin. Yan yung pag-akyat natin sa langit. Praise the name of the Lord. At number 5, hindi lang siya ang peace, siya din yung answer to doctrinal errors. Kaya kung tayo nagtatalo-talo, ano nga ba yung tamang katuruan? No? Ano ba yung nagtatalo eh? Punta tayo sa Word. Bakit? Si Jesus ang Word. Consult the Word of God. Consult Jesus. Consult the Holy Spirit. Siya yung magpapaliwanag. Sabi niya, the Word of God, all Scripture is God-breathed. Sabi sa Hebrews 4:12, the Word of God is living and active. Kaya consult the Word, buhay yan, mangungusap yan sa atin. Mayroong magre-rema yan, ang tawag doon, rema. Magkakaroon yan magsasalita yan sa'yo ng insight. And that is Jesus. Sa panahon po natin ngayon, ang daming doktrina, pare-pareho namang Kristiyano. Kaya nga sabi ng mga Muslim, bakit kayo, pare-pareho kayong Kristiyano, pero iba-iba din kayong pagka-Kristiyano nyo? Hindi na sila makakalusot ngayon kasi alam na natin, ang Muslim iba-iba din eh, di ba? Merong payapa, peaceful na Muslims at meron namang mga talagang pumapatay na mga Muslim. Hindi rin, iba-iba din pala sila. May mga tribo-tribo din sila. So, ganun din tayo. May tribo-tribo din tayo. No? Merong mga Pentecostal, may mga Baptist, may mga ano lang, evangelical. Yan. Pinakamarami, evangelical. Si Pastor yun, evangelical din niya. Alliance, evangelical yan. Pero may Methodist. Kung tayo'y magkikita sa langit, di
Ano ba? Hindi pawang mga Methodist, UCCP man o Baptist, kundi pawang mga assemblies. Assembly ang siga. Assembly ang bida. Joke lang yan. Natutulog ata. Tulog na ata. Ano. Buti dito tumatawa sa side na to. Ano. Buhay, buhay. Oo! Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Sa Lucano, nabiyag, 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 agnanayon. Bisaya, buhi, buhi, buhi sa gihapon. Tama ba yon? Ano ba? Buhay? Oh, buhi, 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 buhi sa gihapon. Tawa ng tawa ng negro na yun. Ha? Hindi daw. Oh, sige, sige, ikaw. Ikaw, Bisaya ka eh. Ano, paano sa'yo? Ha? Nabuhay yon. Pag buhay, it's buhi. Wala yung na. Nabuhi, buhi. Nabuhay, nabuhay. Di buhay eh. Buhay, buhi, buhi. Buhi sa gihapon. Oh, di ba? Alam ko na eh. Yun lang, isang linya na yon. Tapos pagka naman sa Ilocano eh, nabiyag eh. Nabiyag, nabiyag. Nabiyag na na yun. Ag. Meron sila ag eh. Ewan ko ba, bakit ginagawa niya? Ag, gi, mga mga ganon. Mga ganon yung ano nila sa, ang tawag ba dun sa, ano ng mga sentences. At ang pinakahuli, hindi lang siya ang answer, siya yung ating buhay na banal. We can live a holy life because the Holy Jesus is within you. Magpasakop ka lang. Huwag mo lang siyang labanan. Pasakop lang kay Jesus. Amen po? Amen? Amen. Pasakop lang tayo kay Jesus. Pagka hindi po, everyday po, alay nyo yung sarili nyo. Ano ba yung? Tarararan, dararira, tarararararara, tatata. All of my day, all of my life. Ano ba yan Oo. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my praise to you. Tama. Salamat. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a living sacrifice. Lord, I offer you my life. Type, manalangin. Nawa, Ama, ang bawat isa ay ganyan lagi ang panalangin, ang awit ng puso, sa bawat dilat ng mata niya sa umaga, Panginoon, siya ay umaawit ng papurit, pagsambat, pasasalamat sapagkat ginising mo siya. Idinilat mo ang kanyang mga mata at itatayo mo ang kanyang mga paa upang sa buong araw ay maihanda niya ang sarili niya na may kagalakan, may kalakasan, may excitement, Lord, at merong layunin, higit sa lahat, sabi niya, para sa inyo, para sa kaluwalhatian mo, para sa pagmamahal niya sa inyo, at higit sa lahat din, para sa pagmamahal niya sa mga tao sa paligid niya at mahal niya sa buhay. Father, you have given us one grand or noble, highest purpose. Ang supreme purpose namin, Lord, is to give glory to you, Lord Jesus, because you are the hope of glory. You are our hope. You are our peace. You are our life. You are our meaning. And you are our goal. Sabi nga, Panginoon, ikaw yung beginning and end. So, ibig sabihin, sa inyo kami nagsimula, sa inyo din kami magtatapos. Hallelujah. Kaya purihin, sambahin ang pangalan mo, O Diyos, sa buhay na walang hanggan na pinagkaloob niyo sa bawat isa, sa kapatawaran ng kasalanan, sa pagdugtong niyo sa amin, sa katawan ni Kristo, dahil doon nakadugtong din kami sa ulo, at yan ay si Kristo na aming Panginoon. Be our head, O Lord Jesus. Be the head of our family. Be the head of this church. Be the head of every Christian organization. Be the head, O Lord, of every religion, Lord Jesus. Be the head.
Jesus, be the authority and be our leader and be our head. O Father, O Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Purihin ka at na-enjoy namin, Ama, ang buhay na walang hanggan, ang buhay na banal na kasama ka. Sa pangalan ni Jesus to amin dalangin. Amen and amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. At siya nga pala, meron tayong offering sa ating mission, more than 4,000 po. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Yay! Sa mga nag-offering ng kanyang sa mission. Praise the Lord. Sa inyong blessing. Bena? Na yung ano? Oo. Kung matatampas lang nila naman. Meron sa akin at meron natin. Praise the Lord. Hallelujah. Kaunti lang tayo pero maaabot din pala ng 4,000. Kulang-kulang 5,000 ang ating mission. Kasi January to June ay nag-submit na ako sa kanya ng mission. So, iba na naman yung July to December. Praise the Lord. Tayo magbigay at maghandog sa Panginoon. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong mensahe ngayong umagang ito, Panginoon. Salamat po na patuloy na magbigay sa amin ng kaliwanagan, Panginoon. At magagamit namin to sa araw-araw na aming pamumuhay, Panginoon. Salamat po, Lord, sa aming pastor na patuloy na nagpapaliwanag tungkol sa inyo, Panginoong Hesus. Ngayon po ay magbigay kami at maghandog ng aming mga resources, Panginoon. Bastasan niyo po ito, Panginoon, upang magamit patuloy sa iyo ikalalagaan ng iglesia, Panginoon. Salamat sa mga may trabaho, salamat sa walang trabaho. Salamat, Panginoon, na hindi nyo pinabayaan ng iglesia ng Lord of Glory, Panginoon. Patuloy nyong inaakay at patuloy ang inyong pagmamasid sa bawat isa sa amin, Panginoon. Purihin ka. Ito po aming dadangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Umaga ko lamang po, Panginoon. Ikaw na ang aming pupurihin. Ikaw na ang aming sasambahin. At anumang pong problema ang dumating. Ito po'y kayang-kaya po namin sapagkat kami po na yung mga anak ay minamahal mo. Pupurihin ka, O Diyos. Ganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Ganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Ang problema, ito ay kaya. Gusto ay masigla, puno-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Kay ganda ng umaga, pag si Jesus na inuna. Kay ganda ng umaga,
Araw-araw ay masaya, may ganda na umaga. Pag si Jesus ang inuna, may ganda na umaga. Araw-araw ay masaya. At ba ang problema? Ito ay kaya-kaya. Puso ay masigla, punong-puno ng pag-asa. Dahil mahal tayo ng ating Ama. Katapatan mo at pag-ibig ko ay hindi at hindi nagbabago. Katapatan mo at pag-ibig ko doon ngayon at kailanman. Katapatan mo at pag-ibig ko ay hindi at hindi nagbabago. Katapatan mo at pag-ibig ko doon ngayon at kailanman. Ano man ang problema, ito ay kaya-kaya. Ito ay masigla, puno-puno ng pag-asa. Dahil mahal tayo ng ating Ama. Ano man ang problema, ito ay kaya-kaya. Gusto ay masigla, puno-puno ng pag-asa. Dahil mahal tayo ng ating Ama. Ano man pong problema, at ba ang problema? Ito ba kaya-kaya? Puso ay masigla, punong-puno ng pag-asa. Dahil mahal tayo ng ating Ama. Dahil mahal tayo ng ating Ama. Dahil mahal tayo ng ating Ama. Puri ikaw, Diyos. Salamat sa iyong pagmamahal. Ang ginawa mong mananagumpay. Oh! Ayun pong hindi naka-share next Sunday lang po. Sorry, di ko napansin eh. Praise the Lord. Tayo tumayo para sa pastoral na panalangin. Tayo magpasalamat at tayo din ay patuloy na magdulog ng ating mga pangailangan kung tayo meron man pangailangan. Hallelujah. Thank you, Jesus. We praise your name. Glory to God. Salamat po, Panginoong Jesus, na ikaw ang lahat-lahat sa buhay namin. Kung meron pong isa sa amin dito o kung kahit wala dito, mga kapitbahayan namin, Ama, tinataas namin sa inyo at hinihiling na abutin mo sila. Kung sa kanilang kalalagayan ay nakita nila na hopeless sila, sa inyo, Panginoon, paliwanagin mo ang kanilang mga isip. I-connect mo ang iyong espiritu sa kanilang mga kaluluwa, Panginoon. Para sa ganun, pag sila'y napatingala, maalala nila kayo. Meron nga palang Diyos na naglikha sa amin, nagmalasakit, nagmahal, nagtubos, at umibig sa amin. Thank you, Father. Hallelujah. Sa lahat po ng mga may kaarawan, salamat po. Kayo po ang patuloy na magpala at mabot sa kanila. Sa lahat po din ng mga may panalangin, mayroong mga dalangin, may pangailangan. Thank you, Father, na you are there kung sa panahon at sa oras ng kanilang pangailangan.
You are our Jehovah Shammah. Thou art there always, O God. At salamat po sa bagong panganak. Salamat sa paggabay mo o sa sa maayos na kapanganakan, Panginoon, ng kabiyak ni Tim. Thank you, Apo ni Nonoy. Salamat sa bagong bata na yan, Panginoon, na blessing sa kanilang family. Thank you, Lord. Isang palatandaan na ang pag-asa ay hindi nawawala, nandyan sa tuwing merong darating na buhay o uusbong na buhay. Father, yung hope o yung pag-asa na yan, Lord, ay napapaalala sa amin na hindi nawawala kailanman. Thank you, God. Sa mga answered prayers, salamat po. Purihin ka sa pangalan mo at sa mga panalangin pampatuloy, O Diyos, sa kagalingan, kalakasan ng iyong mga anak, Panginoon, patuloy namin tong inaangkin. Thank you, Lord. You are a faithful, loving God. We give you glory. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Taas natin ang kamay natin sa Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Sa inyo aming papuri at pagsamba, Ama. Sa iyo din ang amin, O Diyos, sa pagsunod. Nawa, Panginoon, sa inyo patuloy ang lakad ng aming buhay. At sa iyo, Panginoong Jesus, sa kapayapaan na patuloy at pag-asa na pinagkaloob niyo sa aming lahat. At sa iyo, Banal na Espiritu, aming kalawanagan, ang aming kaaliwan, ang aming tanging kasama, nagbibigay sa amin, O Diyos, ng comfort. Thank you, Father, for being with us, O Lord, and we give you glory. Thank you for blessing us now and forevermore. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po at magandang umaga. Documentation. Siyang